Mahina yung signal ko. Nawawala yung signal. Yun. Tayo. Lobat. Ano kaya yun? Pero may power pa to. Power ba? Oh, meron pa 73. Yun lang, naglilikot. Muna tayo. Share mo na. Ay. Madami palang orasyon ng Creation. Hindi nila alam maglalib ako nila ng pisabi. Sino to? Aten. Ten? Ten? Asan ka? Tawag ka ni ate mo. Ayun. First comment. Napakain mo mga alaga natin. Alaga natin. Nagdilig ka rin ba doon sa kabilang garden? Doon? Oo. Hindi po. Ni, Yung binasyak eh. ano na yun? Kawawa naman yung mga yun. Aga ako lang bukas. Agahan mo. Kung makapunta ka ng mga ano, saktong 6. Ayun, magandang gabi kay Jay Kurasaki. Shoutout sa'yo, Jay Kurasaki. Tropang tunay. Tagalog Ramil, shoutout sa'yo. Dito sa barangay, ano to? Taber? Ay, nawala na. Wait lang. Antonio Cepeda. Aileen Pakatan Makipig, shoutout sa'yo. Antonio Cepeda. Garcesa Ed, shoutout sa'yo. Jay Kurasaki, shoutout sa'yo. Tagalog Ramil. Shoutout sa iyo sa Barangay Taberna, Palumpon, Leyte. Shoutout po sa inyo dyan. Antonio Cepeda Garcia Ed. Pa-shoutout Commander Leon. Shoutout sa iyo, bro. Antonio Cepeda. John Red. F. De Leon. Shoutout sa iyo. Kaini Wukong. Shoutout sa iyo. Antonio Cepeda Garcia. Shoutout na mga bro. Bakit walang ano? Kung ilan yung view, hindi makita. Ang kulit. Yun mga lods, ano tayo? Matagal na araw ang hindi tayo nakakapag-live kasi busy tayo sa ginagawa natin. So iso-surprise ko na lang sa inyo kung ano yung meron sa ginagawa natin dun sa likod. So napakaganda nito. Nung ipagkakalob ko sa inyo, madami-dami rin. So, hinahanap ko yung ano eh. Hinahanap ko yung mismong poder. Ito ang poder ng Creation. Ayun. Nakita ko rin. Gusto kong ipagkalob sa inyo to mga lods para matindi to mga lods yung kapaliwanagan dito. So, ang poder ng Creation, kailangan nasa inyo ang poder bago nyo mapagana to. So, sure nagagana tong mga, ano na to, mga orasyon kung nasa inyo ang poder. Tandaan po natin hindi gagana ang orasyon. Ang isulat po ninyo dyan sa inyong notebook ay aklat ng Creation o mga orasyon ng Creation. Huwag pala aklat.
Kyrie Eleson. Kerry Eleson. Tama yung ano ko, pati ako na dilito. Ay, Chico, padaan-daan ka na naman dyan. Matabig mo tong ano ko. Iyo eh. Ubeya. So medyo mahirapan nga lang kayo sa pagbigkas kaya kailangan kong baybayin. So hindi biro ang aklat na ito, Libro Sagrado Kerry Eleson. Ito yung title natin mga lods. Yan. Antonio Cepeda, Commander Leon, kami po ang taga-paghanga mong tunay. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at sa inyong paghanga. Evening kay Prince JB Bais. So, yon mga lods, bago tayo dumako dito sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Sensya na kamot ng kamot, gusto ko na talagang maligo. Inuna ko lang po kayo kasi medyo namimiss ko rin yung inyong mga comment, namimiss ko rin kayo sa live, lalong-lalo na dun sa ating talagang mga gustong mag-aral ng lihim na karunungan. So kung mapapansin niyo yung buhok ko, matigas-tigas, naliligo tayo kanina sa ano, sa alikabok ng semento. Kasi meron po akong ginagawa dun sa likod. Kung nakaraan, welder ako, ngayon naman, ano naman ako, mason. Lahat na lang. Landscaping kasi yung binabanatan ko ngayon dun sa likod kasi ginagawa na po natin yung resort dito. Abangan nyo na lang yung resort, spiritual resort dito at tumatanggap kami booking lang. So, iba-iba yung may experience nyo dito. Meditation, body cleansing. So, napakarami. Kasama na yung gamutan natin dyan, tsaka yung ritual habang kayo ay nagme-meditate. Tsaka kung nakakita na kayo ng taong pinapakuluan, yun, meron dito niyan. Hindi pa nga dumadating yung order natin na, ano, na napakalaking kawali. So, isasalang natin yung tao doon kasama yung mga herbs, no, para pakukuluan. Hindi naman po mainit na mainit yun. So, ayun. Related siya sa spiritual yung resort dito. Pwede kayong magpabook, pwede kayong mag-overnight. Gusto nyong dito muna pansamantala kasi lalagyan po namin ng mga ano to, ng mga tulugan kagaya po ng ano dito, nandito na lahat. Pwede rin kayong mag-video, okay. Talagang relaxation, no, sa sarili ninyo. So kakaibang resort yung ginagawa namin dito. So ayun mga lods, nung nakaraan na nasabi ko na to. So ito yung ating bagong medalyon ng Aroma Eya. So, kita nyo naman yung pagkakagawa, napakapulido pati sa letra, kompletong-kompleto. Yung likod niya ay 7 Arkangeles selyo. May poder ka na, may selyo ka na, may pondo ka pa. So, dahil 7 Arkangeles, kasama po ang pampaswerte dito. Sa mga mag-order nito, pwede po kayong mag-order. Ang bigayan po namin, 3K kasama na po yung aklat. So, yung aklat, antayin nyo lang, makikita po ninyo pag natapos ko nang ma-type o maisalin sa medyo maliit lang para nadadala-dala nyo. Baby Jane Biebi. Biebi Jane Biebi. So yung shoutout sa'yo. Jesus Magsayo Jr. shoutout sa'yo. So si Biebi Jane Biebi, ngayon lang natin nabasa yung kanyang pangalan. Siguro silent viewer lang po ito. Jesus Magsayo Jr. Sino pa ba? Digit pa rin po yung na-order namin sa inyo dati. Ay, salamat po. Thank you kung legit po. Magandang gabi, Commander. Mula kay Johnny Pel Pascua, Andy Reyes, shoutout sa'yo. Delonra 230, shoutout sa'yo. So, yun, naglalabasan na yung ating. Hindi ko lang po alam kung ilan po yung viewers natin na ang nakalagay lang po dito, star. Ano ba yan? Bakit star? Bakit? May sabihin ka kay ate mo? May sabihin doon sa natin. Ayun mga lods, napakainit ng panahon ngayon. Kaya kahit pagod, kailangan natin maligo. Antay lang tayo. Ilan po yung viewers natin? Pakitype po. Commander Leon, may orasyon ka po ba sa tubig?
Shoutout kay Janalisa Arroyo. Yung Janalisa Arroyo, mga lods, yan po yung maker natin ng na Altigtag Batangas. Pero nga nung Altig, ito yung ganito. Sila po ang gumagawa nito. Mga Arroyo, yung apelyido. Yan po, Janalisa Arroyo. Gusto nyo mag-order ng mga ganito, direct sa kanila. Pwede po kayong mag-order ng direct dyan. At kung gusto ninyong padasalan, pakonsagrahan, idaan nyo sa akin kung gusto ninyo. So yun, Merlito Edmar, magandang gabi from Montalban, Rizal. Shoutout kay Merlito Edmar ng Montalban, Rizal. Kenneth Anthony Kalipayan, shoutout sa'yo. 49. E. Bascalia, shoutout sa'yo. Okay, sa Aig na Zua. Good evening din sa'yo, shoutout din sa'yo. So yun, sa mga mag-order nito, ulitin lang natin ha. Available to mga lods, kasama na yung libro dyan. Sa 3K, may kasama na po yung shipping free, kasama, free shipping. Tapos, may kasamang 10 elements, then 3 bato omo. Mapagpalang gabi kay JL Sarko. Magkano ba bigay mo nito? Bababa mo? 2.5. So yun mga lods, sabi ni Mrs. 2.5 lang daw. Ayan. 2.5. Sa mga kukuha, 2.5 lang niya ibibigay. Tignan ninyo yung itsura, parang ano siya oh. Lakas ng aura. Hindi ka nakakain dito? Sige, sige. 'Di ba? Lakas ng aura, nakita niyo yung aura niya. So talagang ano, talagang si Berpedem talagang suportado tayo sa star eh, no? Thank you, bro. O tignan niyo kahit yung likod oh. Kukundap-kundap yung ano natin. Malakas talaga to kasi ano, ang ginamit natin na triple A ay Aram, Akradam, Adradam. So ang lagi nating naririnig, Aram, Akdam, Aksadam. Adonai. So, Adonai. Aramak damak sadam Adonai. Kaya Adonai kasi ang ginamit po na letra o bahagi ng mga pangalan ay pang lupa. So, yung ginamit natin dito, pang kalangitan, Aram, Akradam, Adradam, Adonai. So, letter I na yung huli, kaya Adonai. Hindi po pwedeng sasabing Adonai. Kasi hindi po yun ano. Mine ko, Commander Leon. Jade de Los Santos. May nagmainhal. Commander, meron ba kayong medalyon ng San Cristobal? Meron nung nakaraan, ewan ko lang kung nandito pa. Jade de Los Santos, so yun yung unang nag-mine. Tsaka yung ano, sa akin naman, kung si Mrs. ibinaba niya ng 2.5, sa akin dinagdagan ko naman siya ng 3. So yung 3 bato mo, gagawin kong 5, then isang 10 elements. So yun po yung pinaka-pre nito. Meron po akong PM sir, sabi ni Alexa and Ibong Manalang. Ako bro, daanan ko yan sa August ang bakasyon ko. Jesus Magsayo Jr. Okay, Jesus Magsayo Jr. Shoutout na rin po sa inyo kay Alexa at kay Jesus Magsayo. Magkano yun, Commander? 2.5 yung bigay po namin. 3K yung unang labas ko na ito. Kaya lang, sabi ni Mrs. Sa 2.5 makakalabas na kami ng puhunan. So yun, kayang-kaya ng i-2.5, sabi niya para hindi daw kayo ganong mamahalan. Para malaki yung discount ninyo. So 500 kagad yung binawas ni Mrs. 2.5. Sa mga unang mga nag-order, yung 500 ninyo, pumili kayo ng items dito na gusto ninyo. Kasi 3K po yung bigay namin dun sa iba. So, dahil nga po binaba, 2.5, nahabol pa naman yun eh. Habol pa naman. Para patas. Tapos may pre siya na 5 bato omo, meron siyang 10 elements na pre rin. Ayun mga lods. So yun, meron din tayo ditong mutya ng bigas. Yan, naghanap ng paswerte ng mutya ng bigas. Ito yung original na mutya ng bigas. Sa original lang kung titignan natin, ayan. Ang hirap kasi ipakita, sobrang liit. Tapos meron din ditong yung naghahanap sa atin ng mutya ng kalamansi. Buto ng kalamansi, meron po dito. So yun, sa mga naghahanap. May mga print na rin to. Then, marami pa po tayong ano ngayon. Mantra beads. Yan, sa mga naghahanap. 1K hindi kasama yung shipping. May 3 bato omo. Then, isang gumamela selis na pre. So yan, parang
10 elements pala. Wala palang gumamela sa Elis kasi hindi nagbubulaklak ang gumamela ngayon. Meron na San Cristobal. Wala nga pong San Cristobal. Paano gamitin mo dyan ng bigas, Commander? Dalin mo lang po. Dalin mo lang araw-araw, tas lagay mo sa kulay anong tela, kulay green. Ano nga po, pa-type kung ilan po yung view natin ngayon. Para makapag-start na po tayo. Nagpaparami lang po tayo ng view para maabutan ng iba yung ating ituturo. Wala nga po alam, pupunta muna dito bukas mga lods kasi wala kami rito. Nasa Cavite kami bukas. Commander, meron po kayong panangga sa taong may galit. Masama, di po ako pinapatulog. 76. Okay, pwede na po yan. Start na tayo. 78. Okay, thank you. So yan mga lods, balikan ko lang. Alam niyo po ba kung bakit ko ipinost yung tao kanina na nag-comment ng kung mag-utos wala man lang pake, kung mag-utos akala mo binayaran na yung buong pagkatao ko o binayaran na yung aking pag-aaral sa spiritual. Kala mo bayad na niya o tauhan niya ako. Kaya ako po pinopost yung mga ganun para po maging aware kayo sa inyong mga sinasabi. Wait lang. Nasaan na ba yung mahiwagang ashtray ko, Hal? Yung bato. Yung rose quartz. Rose quartz na ashtray. Wala ba dyan? Dyan lang yun. Hindi dito. Hindi dito ko ito. Wala. Yung rose quartz. Social ano? Ashtray ko, rose quartz pa. Bigay lang kasi yun mga lods. So ayun, balikan natin. Bakit ko ipinost yung ganong klase ng tao? Kasi unang-una, para magkaroon kayo, maging aware kayo sa inyong mga sasabihin. Para hindi nyo tularan, hindi nyo pamarisan. Kasi unang-una, yung ganong klase po ng pag-uutos sa isang manggagamot, hindi mo po pwedeng diktahan ng isang manggagamot. Tandaan po natin, hindi ko po pinost yun para gawin siyang katatawanan o pagtripan. Yung mga comment nyo naman doon pare-pareho ng sinasabi, puro mga negative yung sinabi nyo. Totoo naman talaga kung paano makapag-utos. Sabi ni Kenneth Anthony Calipayan, bawal. Ano daw? Alin po yung bawal? Bulutong tubig. Okay, dito muna tayo sa bulutong tubig. Maglaga ka lang po ng maglaga ka lang ng balatong, sa Batangas balatong, sa munggo sa Tagalog. So, maglaga ka ng munggo, wag mong lalagyan ng anumang sahog, basta laga lang. Then ipakain mo dun sa may bulutong tubig. So, ayun. No? Yun po, yung balikan natin sinasabi ko. Bakit ko pinopost yung ganung tao? Para maging aware din kayo. Kung kayo ay makikisuyo sa isang tao, huwag nyo pong utusan, lalo na kung sa ritualan. Dahil unang-una, kung magpaparitual kayo sa ibang ritualista o ibang manggagamot, is hindi po kayo hihingian ng donasyon. Ba't laging kumukurap yung ilaw? Wala talaga. O yan na lang. Hindi po kayo... Wala, munti ka mawala oh. Oh, hi. Yung bigas. So hindi... Ang mangyayari po kasi, hindi kayo hihingian ng donasyon. O nawawala yung signal ko kasi kumukurap po yung kuryente sa amin. Hindi ko alam kung bakit. Lagi pong kumukurap to pag gabi, baka overuse. Kasi dami po namin kasing ilaw dito, sa totoo lang. Ang kuryente namin dito maabot ng 5 to 7,000 monthly. Wala pa po kaming aircon yan ha. So, ayun po. Hindi kayo hihingian ng donasyon kung hindi
bawat patrabaho, bawat ginagawa nyong patrabaho, kung talagang tunay yan ng mga ritualista, sa akin, alam nyo naman, tunay naman talaga yan. Kasi nagmamanifest. Kaya lang, hindi po kasi ako katulad sa iba na tagaan, Ma'am Resyo. Depende na lang kung private, apurado, pagka mga apurado na ganyan. So, yun, ang hinihingi ko pagka private, talagang dun sa saktuhan sa kanilang, doon sa kanilang sa kanilang ibabayad. No? Bakit po bayad na ang hinihingi natin pagka private ritual? Kasi unang-una yung sangkap solo niya. Solo lang po niya yung sangkap. Halimbawa, riritualan ko yung pamilya niya. Sila lang ng pamilya niya. Siyempre mahal ang sangkap. Aabot po ng 3K o higit pa. Kaya lang sa akin, yung mga sangkap na ginagamit ko, hindi ko na minamahalan. Nasa pagpapaobra naman yan eh. Nasa dasal mo naman yan. Nasa kalooban mo. Kung paano mo siya hihilingin dun sa taas o kung paano mo babaklasan. So, nandun po yung kaparaanan sa ritual, mga lods. Kaya, hindi ganun kataas sa akin sa ritual kung humingi ako. 3K, sapat lang yan dun sa tinatawag natin na sangkap. Ang dami pong nagre-ritual dyan. Tanungin ninyo kung gaano kamahal ang sangkap na hinihingi sa kanila. Then, may TF pa yan. Talent fee kung tawagin. So, hindi natin sila masisisi. Mahirap po mag-ritual. Kaya lang sa akin, bakit po kapag kami nagbabanishing, mura, donation lang, kung magkano lang i-donate ninyo. Kasi nga po, yung lahat ng mga sangkap na gagamitin dyan, kayo mismo ang nag-aambag-ambag. So, pag pinag-ambagan nyo yan, syempre magagamit lahat sa inyo. Sana po naintindihan ninyo kung bakit mura lang yung rituala namin. Kasi gumagawa kami ng paraan para lahat kayo maritwalan. So, speaking of ritual, bakit po hindi natuloy yung ritual nung nakaraan? Unang-una, yung totoo ayoko magsinungaling. Unang-una, tinopak ako. Pangalawa, pagod. Pangatlo, mahina yung signal. Hindi po tayo makakapag-live. Ayoko naman mag-ritual na hindi ninyo nakikita dun sa mga nagpa-ritual. Kasi para tayong sinungaling nun. Oo tayo, na-ritualan, tas di nyo naman nakikita. Pwede namin i-record, kaya lang ang haba, hindi tatanggapin ni Facebook, i-post yung lalagpas ng 7 or 5 minutes. Pag nagre-ritual ako, minsan 1 hour. Minsan 2 hours. Depende sa dami nung nire-ritualan. So, hindi kakayanin. Hindi kasya sa capacity ni Facebook. So, hindi namin maipopost. Kay YouTube pwede, pero hindi naman kayo lahat nag-YouTube eh. Pwede naman dun eh. Kaya lang ang problema, kuminsan hindi na kayo nanonood sa YouTube. Kasi parang replay na lang sa YouTube. Yung live natin, Jade De Los Santos, mine ko rin yan, Commander. Alin po yung mine mo? Jade De Los Santos, PM ka sa Commander Leon o Song Hajin. Yun siya kanina. Okay. I-PM mo na hal. PPM ka ni Mrs. Abangan mo. Allah, nagbasag ka pa. Wala na, basag na naman. Mrs. ko parang lalaki. So, ayun yung kadahilanan kung bakit hindi ako nag-ritual. Unang-una, tinoyo. Pangalawa, hindi naman tinamad Hindi kasi pwedeng, hindi ko binibigyan ng, ng katwiran yung yung tinopak ako nung gabi na yon. Kasi mga lods, hindi tayo pwedeng mag-ritual, di ba? Hindi tayo pwedeng mag-ritual na mabigat ang kalooban ng ritualist. Ako yung magdadrive eh. So kayo yung pasahero. Kung ang driver, masama ang loob, saan ko kayo dadalhin? Sa disgrasya o sa kamatayan? Ganun po yun. Kasi kung unang-una, riritualan ko kayo, bubulabugin ko lang yung namiminsala sa inyo, banishing yan, hindi naman biro-biro yung banishing eh. Wawasakin natin yung sumpa, wawasakin natin yung kulam, wawasakin natin yung negatibo. So anong gagawin natin? Bubulabugin lang natin. Hindi po pwedeng ganun. May mga patakaran ang banishing. Hindi po basta-basta ang ritual. Na gusto mo mag-ritual, magre-ritual ka na. Hindi po ganun. Yung mode ng magre-ritual, kailangan magana mode namin. Kasi unang-una kung hindi,
mabigat ang mood namin, mabigat din yung pakiramdam ninyo. Yun po yung katotohanan nun. Kasi mga pangalan nyo, mga birthday nyo yung nandyan. Pagkatao ninyo at buhay ninyo ang nakasalalay dito. Sa mga hindi nakakaintindi, lalo na yung kung sino pilosopo mag-utos. Parang Poncio Pilato mag-utos. Hindi po tama yung gano'n na sa halagang 300 na donasyon kung mag-utos ka Dapat maritwalan mo ako. Dapat sa Sabado, sa Biyernes, parang hawak-hawak niya yung buhay ko kung makapag-utos siya. So, ayun, shoutout sa kay Sanctuario de Mahica, isa po na ano po natin yan, ritualist po natin yan, nagre-ritual din yan sa mga gustong ritual. Commander, natuloy po ba yung vanishing ritual na karang Friday po? John Parel. Hindi po natuloy. Ito nga po yung pinapaliwanag ko Yun nga, kaya hindi po natuloy. Tinopak po ako nun. Pangalawa, pagod ako. Ikatlo, mahina yung signal. Kala mo kung sinong palakasin. Sabi ni Sanctuario de Mahica. So, yun mga lods, no? Unang-una, pag magre-ritual tayo, dapat yung kalooban natin magaan. So, kung yung tinopak ako nung araw na yon at riritualan ko kayo, tandaan po natin, ang nakasalalay dito, buhay po ninyo. Number 1, buhay ninyo nakasalalay dito. Nandun yung birthday nyo, nandun yung pangalan ninyo kompleto. Kapag nagkamali ang ritualist at hindi marunong talaga yung ritualist at ritual-ritualan lang, no, ritual-ritualan lang, tandaan po ninyo, imbis na swertein kayo, malasim pa kayo ng todo. Kasi unang-una yung mga tinatawag po natin, espiritong banal. Tandaan po ninyo espiritong banal ang tinatawag natin para kayo ay magamot. Kaya kayo nire-ritualan para kayo ay magamot, mabaklasan ng sumpa, mabaklasan ng barang, kulam, palipad hangin, o ano, etc. Ano man yan, kamalasan. Tapos yung kalooban na magre-ritual mabigat. Sabihin natin, may toyo man ako nung araw na yon, tapos magre-ritual ako, wala ako sa sarili ko. So, anong mangyayari sa ritual natin? Hindi magmamanifest. Kasi unang-una, kapag tumawag ka ng mga espiritong banal, number 1, hindi ko sinasabing napakalinis kong tao number 1 rule sa spiritual, kailangan maglinis ka ng iyong sarili. Pagsisihan mo yung mga pagkakasala mo, hindi ka pwedeng magalit sa buong maghapon pag magre-ritual ka. Bakit? Kasi ang galit ay tumatawag ka ng negatibo. Paano ka maglilinis? Tumatawag tayo ng negatibo kapag kagalit tayo. Kapag magmura ka, tumatawag ka ng negatibo. Kapag nandyan negatibo sa katawan mo, paano mo lilinisin o i-cleanse o babaklasan yung mga nire-ritualan mo kung yung mismong sarili mo, punong-puno ka ng galit, punong-puno ka ng pagkakasala? So, sinong mabuting espiritu ang matatawag mo? Ano ang tawag dyan? Niloloko mo na ang sarili mo. Ganon po kaselan ang ritual. Sa mga nagre-ritual dyan, sana maintindihan ninyo kung paano ang pagre-ritual sa mga nag-aaral mag-ritual. Dapat ang kalooban po natin ay malinis ang ating intensyon. Dahil maglilinis tayo ng buhay o kaluluwa ng isang tao, kailangan linisin muna natin yung sarili natin upang magkaroon ng kaganapan ang bawat ating ginagawa. So minsan ko lang sabihin to, hindi ko to pinapaliwanag. Diskarte o sekreto to ng isang ritualist, pero binubulgar ko dito para do sa mga tao na gustong mag-ritual, maiintindihan ninyo kung paano gagana sa inyo ang ritual. Kasi baka mamaya nagtirik kayo ng kandila dyan, gumawa kayo ng hexagram, hindi nyo naman naiintindihan yung ginagawa ninyo. Sige, sabihin natin, nagtirik kayo ng hexagram. Sino ang pangalan ng nasa 4 na kanto ng hexagram, nasa 6 na kanto ng hexagram? Pangalan ng Diyos, sino? Ikalawa, sino yung 6 na anghel na nagbabantay ng 6 na kanto ng hexagram? So, di ba? Hindi natin naintindihan, tapos gagayahin natin. Paano kung yung 6 na demonyo ang matawag ninyo? Dinaleche na yung mga kliyente nyo. Kulam na ang lumabas, imbis na vanishing. So, hindi po ganun ang pagre-ritual. Kaya nga po sinasabi natin, may kaparaanan at skilled. Kung hindi ka skilled, wala kang karapatang mag-ritual. Dahil, bakit? Kasi unang-una, sa'yo nakasalalay yung buhay at kaligtasan ng mga kliyente mo. So, paano mo matutulungan yung kliyente mo kung hindi mo naman naintindihan yung ritual?
Kaya po mga mag-ingat kayo dun sa mga peking ritualist na nakita lang yung ritual, ginaya yung pattern, ginaya yung hexagram, naglagay ng maraming bulaklak. Nagtataka nga ako eh. Hindi naman prosperity ritual yung ginagawa, ang daming bulaklak. Banishing, ang daming bulaklak. May gumagawa niyan. Si Sanctuario de Majica, pagka nagbabanishing yan, gumagamit ng bulaklak yan. Kasi hinahalina niya. So sa akin hindi. Iba yung pamamaraan ko sa pamamaraan. Naging estudyante ko yan si Sanctuario, pero hindi ko siya sinasabihan, ito gawin mo, ito gayahin mo, ito pattern ko, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Hindi po ako ganun sa estudyante ko. Malaya akong binibigay yung kanilang mga sariling pananaw. No, binibigyan ko sila ng karapatan na matuto sa sarili nila. Then nandyan lang ako, nakaguide ako. Kung gusto nilang palaguin yung kanilang karunungan, andyan lang ako. Kung may katanungan sila, nandyan lang ako. Kung gusto nila matutunan ganitong ritual, isinasama ko sa ritualan. Sige, panoorin mo kung paano ako mag-ritual. Paano ako mag-drive. So, yun, pag nakuha na niya, pababayaan ko na siya. Hindi yung sinasabihan natin na, ito gawin mo, ganyan, ganito. Hihigpitan mo. Hindi po ganun. Hindi matututo lalo yan, lalo na sa ritualan. Sa panggagamot, mahigpit ako. Pero pagdating sa ritualan, hinahayaan ko yung kanilang malayang kaisipan kung paano sila mas lalawak pa at mas makikilala. So, yan talagang, sabi ko sa inyo, isa sa mga legit yan. Kauna-unahang taong tinuruan ko ng ritual, yan si Sanctuario de Majica. Maging yung pangalan niya, ako nagbigay niyan. Kasi, tahanan ng kapangyarihan, yung katagalugan ng kanyang pangalan, yung Sanctuario de Majica. Kasi nakita ko sa pamamaraan niya at sa pag-iisip niya kung paano siya gumanap. At may mga ibang estilo yan na kapareho sa akin, pero ang ibang estilo niyan iba. Sabi ko nga, lalong-lalo na sa format, hindi ko sila sinasaklawan. Ganito gusto nilang format, sige gawin ninyo. Ang importante nagmanifest. Yun po yung importante sa ritual. Hindi yung kagandahan ng mga butingting o mga etc. na nilalagay mo sa lamesa, hindi yun. Ang importante dyan, nagmamanifest. Nangyayari yung ritual mo. No? At hindi ikaw ang magsasabi na yung ritual ko nagmanifest. Kung nagmanifest ang ritual mo, ang magsasabi yan yung client mo. Si Kulit. Ang ingay. Kung natupad yung mga ritual mo, ang magpapatunay niyan, pasyente mo. Hindi ikaw. Hindi bubuhatin mo yung sarili mong upuan. Kaya gagawa ka ng account. Kakausapin mo yung sarili mo, magpi-PM si ginawa mong account dun sa account mo na tunay, sasagutin mo naman. Tapos tatakpan mo yung pangalan, ipopost mo. So si Sanctuario, hindi niya ipinopost talaga yung mga pangalan, nilalagyan niya ng mga puso-puso para hindi makilala. Alam niyo, ang daming gumagawa niyan. Kita niyo sa akin, hindi ko tinatakpan yung pangalan pagka pinost ko. Kasi unang-una, kapatunayan nun na hindi fake account yung kausap mo. Hindi mo kausap yung sarili mo. Ibig sabihin nung kausap mo, kliyente mo ka talaga. Kaya lang kay Sanctuario, itinatago niya yung pangalan ng kanyang mga kliyente. Unang-una, privacy. At request din ng kanyang mga client na privacy. Baliw ang fake pinuno. Oh, may mga ganyan. Gusto mo banggitin ko yung pangalan kung sino gumagawa niyan? Asartalo lalo yun. Lalong masira pangalan nun. So, yun. Mayroon kami kasing kilalang ritualist na gumagawa ng ganyan. Gagawa ng fake account. Tapos, kausap niya yung sarili niya. Tapos, ipopost niya. Lalagyan niya ng bura-bura para hindi makita yung pangalan. So, paulit-ulit lang niyang ginagawa yun para magmukhang nagmamanifest. Yung sa akin talaga, hindi ko ginagawa yan. Kung gagawin ko yan, magre-request yung Commander, wag mo nang isama yung pangalan ko sa ipopost mo. Lagyan mo na po ng takip. So, gagawin ko yun. Hindi naman ibig sabihin, mga Lord, pinagmamalaki mo na nagmanifest yung ginagawa mo. Kaya mo pinopost yun para makita ng tao at maniwala sa'yo na nagmamanifest yung ginagawa mo. Para paniwalaan ka na meron talagang kaganapan dun sa mga ginagawa mo. Hindi para ipagmalaki na ito sinuwerte, ganyan, ito yumaman si ganito. Hindi po ganun. Kung bibilangin natin yung klase ng tao na pinayaman natin, hindi na mabibilang sa daliri natin. Kung kilala ninyo, number 1, yung may-ari ng TM.
No, TM Sim. Nakaluhod dito yan ang pumunta at umiiyak, tumutulo pati sipon. Nagmamakaawa dito. After ng 2 days na ritualan na ginawa ko sa kanya, kasama ko sa Quezon, pauwi pa lang kami, hindi na magkandagulapay kasasagot sa text message sa mga client niya. Then, no, nakabili ng helicopter, after 1 week, hindi na ako kilala, blinak pa ako. So, ganyan talaga ang panahon. Ganyan talaga ang mga tao. After mong tulungan, kahit pasalamat man lang, wala. Hindi naman ako hihingi ng LC. Hindi rin ako hihingi ng makina ng helicopter mo. Kung nanonood ka man ngayon. Ang sa akin lang, konting feedback kung gaano nagmanifest sa'yo yung ginawa ko. Pero, hindi na, okay lang. May babae pa, may humingi sa akin ng tulong. Yung condominium unit niya, building na condominium unit. Halos wala ng katao-tao, halos wala ng laman. Nung hinouse cleansing ko yon, then niritualan ko tong babae na to, punong-puno. Pati nga yung sarili niyang unit, pinaarkilahan na niya eh. Para lang, kasi ang dami naghahanap. So yun, awa ng Diyos, di na ako kilala ngayon. Ayoko lang magbanggit. Marami yan mga ganyan. Di naman ako nanghihingi. Hindi, sa totoo lang mga lods, di ako nanghihingi. Kahit yung mga nagbibigay ng regalo dito, ang dami-daming binibigay na regalo dito. Kada uwi nila, galing ibang bansa, nagbakasyon o nagtatrabaho. Yung iba naman, galing probinsya, pagdating dito kung ano-ano yung dala. Tanungin nyo yung mga yan kung nanghingi ako sa kanila, na ito yung size ng paa ko, ito yung size ng damit ko, hindi po ako naggaganon. Kung kusang ibibigay sa akin, tatanggapin ko, why not? Blessing yan eh. Pero yung nanghingi ako, hindi po. Hindi ko ginagawa yan. Kasi unang-una, ba't tayo manghihingi? Kung ibinibigay o pinagkakaloob naman ni Ama yung ating pangangailangan. Kasi iyang mga pinagkakaloob nila, salamat dyan, salamat. Pero yung ipinagkakaloob nila, yung mga pagkain, pag naubos yan, wala na yan eh. 'Di ba? Minsan lang sila pupunta rito, bibigyan ka ng mga regalo, pero kapag ka naubos na yung regalo na yan, wala na yan. Pero yung pagmamahal, at yung pagkalinga sa atin ng ating Panginoong Diyos, walang hanggan po yun. Kumbaga, sabi natin, siksik, liglig, umaapaw. Kasi ganun lang yun eh, vice versa lang yun eh. Lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, pag gumawa ka ng mabuti, sa kapwa mo, papalitan ng mabuti. Pag gumawa ka ng masama, ang kapwa mo, ibabalik sa iyo masama din. Eh, ang Diyos pa kaya? Sa tingin natin. Kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, ang Diyos, tinulat sa talata ng Biblia, kapag mabuti ang ginagawa mo sa kapwa mo, mabuti rin ang ginagawa mo sa akin. Ibig sabihin, sumusunod ka. Ngayon, kung sumusunod ka sa ating Ama, sa kanyang mga sinasabi sa talata ng Biblia, bibigyan ka ng gantimpala. So, kapag ka tumutulong ka sa kapwa mo, hindi yung kapwa mo ang tinutulungan mo. No? Tinutulungan mo matupad yung salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin, sumusunod ka. Kaya nga sa amin, pag tumutulong kami ng gagamot, walang kapalit eh. Kasi hindi naman kami naglilingkod sa tao, kaya kami nang gagamot. Naglilingkod kami sa Diyos naming buhay. Hindi sa taong buhay. Yun yung kahulugan ng mga ginagawa namin. Maging sino sa member namin, yan yung pinapaliwanag ko. Kaya sa inyo, sa mga nag-aaral sa spiritual, huwag nyong gawing puhunan yung panggagamot para kayo kumita, para mapakain yung pamilya nyo. Andyan yung sinasabing pag mga manggagamot ka, andyan yung kasikatan. Nababago ang pananaw ng tao. Yung mga dating kaaway mo, nagiging kaibigan mo. Kasi hindi ka naaawayin yan. Kasi bakit ka paaawayin yan kung manggagamot ka na nga? Unang-una isipin yan. Kung manggagamot to, kaya nitong magkulam. Ganun ang tao eh, ganun ka negatibo eh. Kapag manggagamot to, kaya niya magkulam. Kaya hindi ka aawayin. Pero hindi po yun yung katotohanan. Pero may kalahating katotohanan. Kung kaya mo manggamot, kaya mo magkulam. Pero ikaw mamimili ng buhay mo. Kung dadako ka sa kasamaan o dadako ka sa kabutihan. Hindi yung orasyon ang magdidikta sa'yo. Kundi yung iyong pasya. Kung saan ka pupunta. Kung gusto mong maging manggagamot na mangkukulam, pasyente mo, lalagyan mo ng sakit para ilang araw babalik sa'yo magpapagamot. So niloloko mo na yung sarili mo nun. Kikita ka nun, lalo na kung may bayad ka. Pero sabi ko sa inyo, hindi yan ang layunin ng panggagamot. Yung nakalagay sa Biblia, yun yung tunay na manggagamot. Kung may tinatamaan man na naniningil dyan, hindi ko po kayo sinasapul. Diskarte nyo yan eh. Maningil kayo.
Walang problema dyan. Kung may balik yan, sa inyo ang balik yan, hindi naman sa akin. Kaya, hindi ko kayo pakikialaman. Kasi hindi naman akong babalikan ng ginagawa ninyo eh. Kundi kayo rin. At alam nyo yung consequences na pwedeng kahantungan yan at mangyari sa buhay ninyo pagtanda ninyo. Siguro maaaring yung iba naniningil, inihahanda lang yung kanilang sarili para sa pagtanda nila, nagretiro na sa gamutan, ay okay na yung kanilang pamumuhay. Naintindihan ko yun. Pero sa ibang tao, hindi yan naintindihan. Sa katulad kong manggagamot, naintindihan ko yun. Pero, walang problema. Walang problema dyan sa paniningil. Kaya lang, lumabag kayo doon sa alituntunin ng Biblia bilang isang manggagamot sa Ecclesiastico 38. At doon sa iba pang talata, na katulad ng sinabi sa atin ng Kristo, na mga magbuhay kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga kitongin, manggamot kayo, ipinagkaloob ko sa inyo ng walang bayad, kaya ipagkaloob ninyo ng wala ring bayad. So yun yung nilabag ninyo. Hindi yung prinsipyo ng panggagamot. Hindi po yun. So pag lumabag kayo doon, ang babalik sa inyo, yung Ama. Hindi po yung salita ng tao. Kaya ako, hindi ako against sa mga naniningil. Hindi po ako against dyan. Okay lang sa akin yan kasi hindi naman ako yung naniningil eh. So yun po yung kaliwanagan nun at katotohanan nun. Ayun mga Lods, yan po yung sinasabi natin na kadahilanan o batas ng manggagamot. Lalo na sa Ecclesiastico. Sinasabi sa Ecclesiastico, yung igalang mo ang manggagamot. So yung kanina, yung nangyari kanina, walang respeto, walang paggalang. Paano natin tutulungan yun? Kaya nga sabi ko kay Mrs., ibigay mo na lang yung donasyon yan. Mas deserve ng ibang tao na ritualan kaysa sa mga ganyan. Paano po gagaling yun? Isipin ninyo, kung ritualan ko yun, kahit sabihin nyo mag-isa siya, riritualan ko siya, 100,000 ritual ang gagawin ko. Sa tingin nyo magmamanifest yun? Sa tingin nyo tatalab yun? Hindi po. Kasi unang-una, kung nililinis ng ritual isang kalooban niya, dapat yung nire-ritualan niya, nililinis din nila yung kalooban nila. Kaya nga po kailangan namin magpakumbaba bago kami mag-ritual eh. Kailangan namin linisin sarili namin, alisin namin ang negatibo para mag-manifest. Kasi ang espiritong banal, hindi yan lalapit doon sa mga taong may negatibo. Kahit anong tawag ko dyan, hindi yan lalapit. Kaya pag may toyo ako sa araw ng ritualan, hindi ako nagre-ritual. Kina-cancel ko yung ritual. Di baling magalit kayo, wag lang yung mga banal na espiritu ang tinatawag ko ang magalit sa akin. Kung ako buweltahan yan, dinaleche na. Imbis na maayos yung pamumuhay ko, di ako pa ang naperwisyo. So ganun po yun. Baka ang masama pa niyan, yung mga kliyente ko, balikan din. So yun po yung sinasabi natin, no? Kaya sa inyo, sa mga nagpaparitual, maging mahinahon po kayo. Huwag niyo pong pwersahin yung magre-ritual sa inyo. Gusto niyo sa ganitong araw. Dinagyan pa ako ng time frame, ng date, due date. Sa Friday daw, kailangan na isulat ko na sa kandila yung kanyang pangalan at naritualan ko na. Okay? Sabi pa sa akin. Hindi ka totoyo sa ganun. Pero hindi ako pumapatol sa mga ganyan. Ginagawa ko lang siyang katawa-tawa sa isip ko. So yun, mag-ingat tayo sa mga bibitawan nating salita. Baka mamaya hindi natin mabawi at iba yung bumalik sa atin. Mabuti na lang sa akin niya ginawa yun. Sa mga iba na mababaw yung pagtitimpi. Hindi ko masisisi kung papatulan siya ng ibang manggagamot. Nakaratay pa po yun sa higaan kahit ipakita ko yung picture sa inyo. Hindi makatabangon yan, hindi makatayo. Ang gusto niya mangyari, magmanifest, gumaling siya para bumili siya ng gamit sa akin. So ano yun? Kailangan pakitaan kita ng himala bago ka bumili ng gamit sa akin. Sa'yo na pera mo. Hindi ko kailangan ng himala. Naghihimala ang Diyos o ang kapangyarihan ng Diyos sa mga tao na nananalig sa Kanya at may mabuting kalooban. Pero kung hindi mabuti ang kalooban, kaya nga sabi ko sa post ko, kaya ka nakukulam kasi ang sama ng ugali mo. No? Sa totoo lang yung masasamang ugali, madalas makulam yan. Hindi ko po nilalahat na nakukulam, Hindi ko po nilalahat. Yung iba sa inyo, kinukulam sa inggit. Dahil naiinggit yung mangkukulam dahil wala sila. Kaya kayo kinukulam. Pero karaniwan po sa nakukulam, pabebe. Kala mo sila yung biktima talaga. Kung mabuting tao yan, bakit kukulamin yan? Depende na lang, sinasabi ko sa sitwasyon. Maraming kinukulam ang may pagkakasala sa kapwa nila. Di ka naman siguro kukulamin ng trip lang. Karaniwan inggit. Pero mas marami ang nakukulam dahil may atraso.
So yun mga Lods, ipagkakalob ko muna sa inyo ang dasal ng Cri Eleson. Nawala nga eh, oh. Kanina nandito na eh. Biglang nagsara yung libro, parang ayaw niyang magpabigay. Kasi ang Cri Eleson, sa totoo lang mga Lods, napakatinding aklat nito. Yun, nagpakita din. So ituturo ko muna yung poder. So kaya pala tayo nakukulam kasi tayo ay may kamalian sa tao. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Sabi ni Rexmond Jade Albueva. Ito pa isang sikreto sa mga nakukulam. Ang kulam, nagmamanifest o nangyayari ng dahil sa isip, sa mentalidad. Kailangan itong si mangkukulam, maisiksik sa isipan ninyo yung salitang kulam. Kailangan paniwalaan nyo. Pag hindi ninyo pinaniwalaan ng kulam, malabo. Totoo yun mga Lods. Kakaunti ang nakukulam dahil hindi sila naniniwala sa kulam. Pero marami ang nakukulam nang dahil naniniwala sila sa kulam. Totoo yan. Sa tagal ko na naging manggagamot. Ang dami ko nang ginamot, tinanong ko, naniniwala ka ba sa kulam? Hindi po. Eh paano yan, nakulam ka na? Gaganon lang. Gaganyan lang siya. Ibig sabihin, hindi talaga naniniwala. Pero pag nahuli ko, napasampa ko, nakausap ko, dun na siya maniniwala. Delay talaga yung audio ko, Lods, kasi dito, may problema sa amin sa signal. Kaya tiyagain nyo na lang. Wala tayong magagawa dyan, signal yan. Hindi natin kayang orasyonan yung signal. Nandito ako nakapulot ng mga sikreto. Thank you talaga. Kahit pa paano, Commander, sabi ni Rexmond. So, ayun mga Lods, no? Ang kulam, mas madaling tumalab sa mga taong naniniwala dahil nakakonect kayo sa kanilang tinatawag na special ability. So, kailangan ang isang mangkukulam maipaniwala sa'yo na kinukulam ka. Then, doon malakas yan tatalab. Kapag hindi nyo pinaniniwalaan ng kulam, nakokontra nyo. Kasi, yun yung nasa isip nyo eh. Ang kulam, pinadadaan yan sa mentalidad ng isang tao. Totoo yan, maghanap kayo ng libro ng tungkol sa kulam kung paano tumatalab ang witchcraft. Bakit ko nasasabi? Ang dami kong aklat ng witchcraft dito. Inaaral ko yan upang malaman ko kung paano nila napapamanifest. Ano yung ginagamit nila. Ano yung itatapat kong orasyon. So, ganun ako mag-aral. Halimbawa, paktol. So, napakataas ng uri ng kulam yan. Number 1 yan. Mas malakas pa sa barang yan. So, paktol. Napaktol ang isang tao. Ginamot ko. Napasampa ko. No? Napasampa ko. Binaklasan ko. After 2 days, nagkasakit ulit. Nawasak pa yung bisa ng gamit ko. Ibig sabihin, kulang pa. Kulang pa ako sa kaalaman. So, paano ang gagawin natin dyan? Aralin mo yung kanilang ginagawa. Tsaka mo kontrahin. Kapag alam mo na kung gaano kalakas, yung gagamitin mo para kontrahin sila. Hindi aralin mo para gamitin mo. Ano, makipagpaktulang ka dun sa namamaktol. Hindi po ganun. Ang ibig po sabihin natin, aralin mo yung kanilang ginagawa para malaman mo kung paano sila kontrahin. Number 1 na sikreto yan. Kaya hindi masama kung may aklat kayo ng pangkukulam. Ang masama, gaganapin ninyo. Kung ginanap ninyo o ginawa ninyo yung pangkukulam, yun ang masama dun. Walang kapatawaran yan sa ating Ama. Number 1 yan. Tandaan po ninyo, kapag ka tinangkilik o ginawa ninyo ang kulam, buhay pa kayo, sinusunog na ang kaluluwa nyo sa impyerno. Totoo yan sinasabi ko sa inyo. Buhay pa kayo, sinusunog na ang kaluluwa nyo sa impyerno kapag tinangkilik o ginawa nyo ang kulam. Nagpakulam kayo, nagbayad kayo para kulamin. Totoong-totoo yung sinasabi ko sa inyo, no, na iyan ay immortal sin. Bakit? Kasi sino ba naman ng kulam ang tumawag sa pangalan ng Diyos? Sige nga. May mangkukulam ba na tumatawag ng pangalan ng Diyos na amang banal sa kitaas-taasan, kukulamin ko tong tao na to? May ganun ba? Kapag ka kung mangkukulam ang isang tao, tatawagin niya, demonyo. Di ba? Eh galit nga ang Diyos sa demonyo eh. Tapos tatawagin mo.
Ngayon, kung tinawag mo yung demonyo dahil gusto mong kulamin isang tao, di galit na rin sa yung Diyos. So, walang kapatawaran yan. Di ba sinabi niya yan, yung mga kasalanan na walang kapatawaran, yung mga magnanakaw, yung mga sinungaling, yung mga manggagaway. Ano ba yung manggagaway sa Tagalog, sa salita? Di ba mangkukulam? So, ibig sabihin, walang kapatawaran. Kaya ako, kahit anong pang-asar sa akin, hindi ko kinukulam. Kahit ang dami kong libro dito. Anong ginagawa ko? Sineselyuhan ko. So, paano yung selyo? Sekreto yun kung paano yung selyo. Yun, hindi yun masama. At tatalab yun sa mga taong may atraso lang sa'yo. May kasalanan. Pag may kasalanan yan, gagana ang 7 tatak. At yung 7 tatak, matatagpuan nyo sa Revelation. Kaya legal yun. At hindi ikaw ang magpaparusa dun. Ang hihilingin mo lang dun, kapag ka gumamit ka ng 7 tatak, ikaw na po ang bahala, Ama. Ikaw na rin po ang bahala kung ano ang gusto mong ibigay sa taong ito. So kapag pinarusahan niya, hindi mo kasalanan yun. Diyos ang may gusto nun. Kaya kapag walang atraso sa'yo, hindi tatamaan ng 7 tatak. Napakalakas ng 7 tatak. Napakatindi niyan. Na kahit manggagamot ka, na kahit sino ka, pag tinamaan ka ng 7 tatak, kung sa mga nakakaintindi ng ritual ng 7 tatak, o 7 selyo, iyan po yung tinatawag natin, yung 7 tatak o tinatawag na 7 selyo. Iyan po yung makikita natin sa aklat ng pahayag. No, yung 7 selyo. Kapag tinamaan ka niyan, 7 paghihirap, 7 salin lahi, 7 taon, 7 buwan, 7 araw, hanggang makompleto mo yung 7. So, saan ka lalagay? Nakakamatay po, Commander, 7 tatak. Sa awa ng Diyos, sa dami ng binira ko ng 7 tatak, wala pa naman namatay. Siguro hindi ka gustuhan ng Diyos. Gusto lang bigyan ng leksyon. Na kwento ko na sa inyo yan, hindi lang kwentong barbero. No? Lahat ng tinatakan ko, nagiiyak sa akin, nagmakaawa. Bakit? Merong tinatakan ko na nasunog ang buong bahay. Meron akong tinatakan na naghiwalay silang mag-asawa, natanggal sa trabaho. Yun nga 7 salot, 7 salin lahi, pag tumama sa iyo yan. Ibig sabihin, may kasalanan. No? Hindi po tumatama yan pag walang kasalanan. Maniwala kayo, number 1, hindi tatamaan yan. Kasi ang 7 tatak, ginagamit yun sa mabuti lang. So, ayun, balik tayo dito mga Lods sa ating poder ng Keri Eleson. Mula sa aklat ng Sanctus Deus Fortis Immortalis. So, ang poder na ito ay ang tamang pagbigkas o tamang pagbaybay. Anuhin nyo na lang anuhin nyo na lang, kumbaga, i-replay ninyo kung hindi nyo po naiintindihan yung binabasa ninyo. Ipapa-screenshot ko kasi ito sa inyo. So, kung hindi nyo naiintindihan at hindi nyo kayang bigkasin, i-replay ninyo, panoorin nyo ulit yung video. Ipopost ko rin to sa YouTube. So, doon kayo manood para walang mga comment. Kasi kapag dito kayo sa Facebook nanood, may mga comment. Then kapag nanood po kayo doon, paki-likes na rin po at wag po ninyong skip yung advertisement. Para kahit naman paano, meron po tayong pumasok na kita rin doon sa YouTube. Dito kasi ayokong lagyan ng advertisement. Kasi parang pinagkakakitaan natin itong Facebook o pinagkakakitaan natin yung mga orasyon o mga aral kapag nilagyan ko ng advertisement to. Ang dami nga nagre-request, maglagay na raw ako ng advertisement. Paano tayo papayag? Lihim na karunungan at espiritual o orasyong banal yung tinuturo natin. Maglalagay sila ng advertisement, pampalaki ng tiw-tiw, pampabango ng piw-piw. So, di ba parang ginagago na natin yung ano niyan? Yung sarili natin yan. Ginagago na natin yan mga Lods kapag ganun. Isipin nyo, mga bold. Yan yung lalagay sa ating advertisement. Minsan nga, nanonood ako sa Facebook Bigla na lang may uungol Bigla na, wala pang skip. Tapos maririnig mo sinisigaw, Yame tate kudasai! O, di nagkanda leche-leche na pag nilagyan natin to ng
Nilagyan natin to ng advertisement. 'Di ba? Parang ano na tayo, parang loko-loko na tayo dito. Kaya hindi natin kailangan kumita kung bababuyin lang tayo ng mga yan. Malaki kumita. Siguro kaya kong kumita ng 50,000 in a week, no? Pero kung ganun lang umuungol-ungol yung advertisement natin tapos ang tinuturo natin lihim na karunungan. Sus. Santisima. Baka tamaan tayo ng karma niyan. Kakatakot pa naman pag ama ang bumalik. Papawiin lahat ng meron sa'yo. Oh, excuse. Hal, tulog ka na? Hal, mag-ano pa tayo mamaya? Kakain. Hindi pa kami kumakain mga lods, inuna ko lang talaga kayo. Pampabango ng piw-piw. Benta sa akin, Commander, natawa talaga ako. Talaga naman totoo po yun mga lods, yan naman talaga ina-advertise nila Ang iyong Sheo lods, na may ano na dito, may Koreana na. So, si Marlene Kulango. So, yun, ang tamang pagbigkas dito mga lods ay aok, baom. So, letter U to letter U. Kaya mahirapan kayo, senko vocalist yung mga ibang nakalahok dito. UA, UM. So, ang basa dito ay baom. Papalitan mo ng victory, yung mga vowels niya. Aok, baom, aok, terak, terim, hitimitis, tisimisit, misimisim, per omnia sanctissima nomina. So, yun yung unang pagbigkas. Baybayin nyo na lang mamaya. Eliim, Ilono, Elireye, Manuel, Sabaot, Soter, Tetragrammaton, Agla, Agios, Oteus, Esterus, Athanatos. So, itong Oteus, Esterus, Athanatos, ito po yung meaning ng Oya. Oteus, Esterus, Athanatos. So, Oya yung Oya. Ang ibig sabihin ng Oya ay Al-El-Oya. So, ang katagalogan ng Al-El-Oya ay purihin ang Diyos kaitaas-taasan. Kaya huwag niyong kinikengkoy o niloloko yung Alleluia, yung mga born again. Kapag sinabi nilang Alleluia, huwag niyo pong gawin loko-loko. Kasi ang sinasabi doon, purihin ang Diyos kaitaas-taasan. Yung Al, purihin. Yung El, Diyos yan. Kahit i-research nyo, ang pangalang El, Diyos yan. Al-El-Oya. Yung Oya, ito po yung Diyos kaitaasan. Kaya nga po siya tinawag na Oya kasi may meaning yun. Oteus, Esterus, Athanatos. Na ang ibig sabihin naman sa Tagalog, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Wala pong santo Kasi ang Diyos ay kailanman hindi naging santo, Espiritu. Pagka sinabi sa talata ng Biblia, anong kalagayan ng Diyos? Di ba sinasabi? Walang laman, walang buto. Siya ay Espiritu at sumamba kayo sa banal niyang Espiritu. So kaya malinaw na ang Diyos ay Diyos Espiritu. No? Yun po yung kaliwanagan doon. Kaya wag nyo pong lalagyan ng santo. Kasi yung santo sa kalupaan niyan, yan yung mga rebulto. So, yun, tuloy natin. Athanatos, Eleison, Igmas, Jehovah, Iko, Adonai. Yung Iko dito Y, yung nakalagay, Y. So yung letter Y pwedeng palitan ng letter I. Kaya Iko, Adonai, Saday, Umunsyon, Alpha et Omega, Set Tibi, Propitios, Cleminis, It, Salos, et Librete, Nornos, Nod, Iyoba. Ito na yung apat na G. Galgap na nigal, ganlap na nigan, galpaganigan, ganpanaligan. Aok gumak, aok is guma, aok behey hipma. Ang kulit, 5 vocals pala itong baba. Ito ang makikita ninyo. A, letter A, apple. E, elephant. A, E, U, I, A. Ang basa dito ay
Aebeia. Papalitan nyo ng victory, yung letter U. Aebeia. Tapos ito ay A-E-O-U-I. Ang basa dito ay awe. So, ibig sabihin, gumaganap o tumutukoy sa pangalan ni Yahweh. Kaya siya ay awe. Yung letter U, papalitan nyo ng W. Tapos, Obeya. O-U-I-E-A. Obeya. Malilito kayo rito, kaya kailangan po sundin ninyo at baybayin ninyo itong pag-aaral na itinuturo ko sa inyo. So, ito po yung poder. So, screenshot nyo muna to mga lods, sabay babasahin ko. Okay, para hindi kayo magkamali para maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. Ito ang poder ng Kyrie Ellison mula sa aklat ng Sanctus Deus Fortis Immortalis. Aok baum, aok terak terim sitimitis, tisimisit, misimisim, per omnia sanctissiman nomina. Eli, liim, milono, lere, Manuel, Sabaot, Soter, tetragramaton agla, agius, oteus, echerus, atanatus, eleison, igmas, Jehovah, Giko Adonai, Saday Omonsyon, Alpha et Omega, Set TV, Propitius, Clemenis, et Salus, et Librete, Nornosnod, Ioba. So, yung Ioba, napansin ninyo? Ioba. So, pinalitan ko. Galgap nanigal, ganlap nanigan, galpananigan, panaligan. Repeat, panaligan. Aok gumak aok, isgoma aok, behey hey hipma, Aebeia. Oh, napansin nyo? Aebeia, so victory. Awe. Awe, yung basa dyan, pinalitan ng victory. Obeya. Aebeia, awe, obeya. Yan po yung tamang pagbaybay o tamang pagbigkas. Okay, screenshot nyo na. Okay na? Okay, dako tayo sa klase ng pagpapaliwanag. PJA Heras, mapagpalang gabi sa'yo. So, kaya ko po ito binibigay yung poder kasi ibibigay ko rin yung mga orasyon. Ibigay ko rin yung mga orasyon, no? So, ito na yung poder ng Kyrie Ellison. So, paraan ng paggamit ng poder na ito. Sabi dito, ang mga G. So, ito yung sinasabi kong 3 G. Yung 3 G na ginamit natin, galpananigal, ganlap nanigan, galpaganigan, ganpanaligan. So, ito yung 4 na G na tinutukoy ko. Ang mga G. So, nakasulat dito yan. Panggagamot, galgap nanigal. Paghihimala, ganlap nanigan. Panglalaki, galpa ganigan. Tigal po, ganpanaligan. So, bakit may tigal po? Kasi kaya po may tigal po, hindi po pag sinabing tigal po, masama na. So, may mga tigal po, kagaya ni San Miguel Arcangel, tigal po sa taong masama, tigal po sa magnanakaw, tigal po sa sinungaling. So, merong mga legal na tigal po na ipinagkaloob sa tao o sa isang manggagamot. Kung kami lang tinitigal po, paano kami babawi ng legal na pamamaraan? Wala na, rebuelta na lang. Hindi po. May panigal po din kami, kaya lang yung legal na tigal po. Ibig sabihin, mabuting tigal po. Kaya sa tinawag na mabuting tigal po, kapag tinigal po mo yung isang tao, kung hindi naman siya masama, hindi siya tatablan. Kung wala siyang kasalanan sa'yo, hindi rin siya tatablan. Ito yung sinasabi natin ng mga legal na tigal po. So, ang daming pinasisinungalingan to, sinasabi ko. Pag tigal po, wala, masama yan. Kalokohan yun. Sa dami ng aklat na hawak ko rito, may tigal po na ginagamit ng masasama, may tigal po na ginagamit ang manggagamot. Sa tagal ko na nag-aaral ng lihim na karunungan, kaya naiintindihan ko yung aral na ibinabahagi ko. Dahil bago ko yan ituro, binubungkal at inaaral ko muna yan. So, mamili sa isa sa mga G ayon sa kailangan. Halimbawa, manggagamot ka, bigkasin mo muna yung galgap na nigal. Wait lang mga lods ha. Taas daw ng temperature ng cellphone ko. Tanggalin ko lang tong ano.
Mataas yung temperature, nag-warning si ano. So, piliin ang galgap na nigal, isunod ang ayudame. Halimbawa, manggagamot ka. So, sabi dito, halimbawa, manggagamot ka. Piliin ang galgap na nigal, isunod ang ayudame. So, ibig sabihin, susi ito. Kapag manggagamot ka, bigkasin mo yung galgap na nigal. 3 times yun. Galgap na nigal, galgap na nigal, galgap na nigal. Then, yung susi ay ayudame. So, ibig sabihin ng ayudame, dalawang klase ang ayudame. Saklolohan mo ko at tulungan mo ako. Pag sinabing salbame, ibig sabihin din ng salbame, isalba o alisin. Yun po yung mga pagkakaiba ng salbame, ayudame. Pero, halos isa lang din yun. Halos isa. Halimbawa, Kristo, 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 salbame. Panginoon, sa Tagalog, Panginoong Kristo, Panginoong Kristo, Panginoong Kristo, pwedeng maging kahulugan yan, tulungan mo po ako. So, pwedeng ayudame, pwedeng salbame. No? Pag sinabing depende me, ibig sabihin niya sa Tagalog, depensahan mo po ako. Yun po yun. Para naintindihan niyo yung mga susi. Kasi ang depende me, ayudame, salbame, iyan po ay mga susi. So, siguro naririnig niyo yan. Diba? Wala daw akong suot na medalyon. Wala po. Kahit po wala akong suot ngayon. Oh. Kahit bracelet. Kaya yung mga gusto manigal po sa akin, libre po. Tigal po inyo ako ngayon. Yun lang. So, yun mga lods. Sabi dito, isunod ang panawag sa espiritu. So, tandaan po natin, espiritong banal tinatawag nyo ha. Kaya, kapag espiritong banal yung tinatawag ninyo, ibig sabihin, yung kalooban natin dapat magaan. Behey, hipma, bene, creator. Hindi po pwedeng creator ha, kasi in English nyo, pag sinabi nyo creator, creator, spiritus, bentes, torum, beceti, empli, superni, graci, kito, creasti, factory, ki, deseris, paraklitus. Ano to? I? O U? Letter L. Altrione Domon Dei. Sa kasunod ang orasyon ng paggamit ng nakalagay sa ibang aklat. So, yung sinasabing nakalagay sa ibang aklat, halimbawa, manggagamot ka, ito po yung technique, no? Tombi Rako, ang number ko po ay ito. Bakit ka po tatawag? May importante po ba? 0956-022-6467. Kung magpapagamot ka, yan yung cellphone number ko. Globe. So, ang ibig sabihin dito, yung 4 na G, pipili ka doon. Kung maghihimala ka, may orasyon ka ng paghihimala, banggitin mo muna to. Kung may orasyon ka ng sa pagkalalaki, yung pagkalalaki, ito yung mga pulahan. Sa pagkalalaki, no, yung tinatawag natin na magigiting na mga lalaki, ito po yung binabanggit dito, pagkalalaki. Pag wala pong tinatawag na pagkababae, kasi ang tinatawag na pagkalalaki, ito po yung mga pulahan. Pulahan, katulad ng mga kabal, yung mga liwas bala, yun po yung pagkalalaki na tinatawag. Tapos, panggagamot, paghihimala, pagkalalaki, tigal po. So, ito yung 4 na G. Doon kayo pipili. Ito yung susi. Tapos, isusunod mo yung panawag sa espiritu. No? Yung binanggit ko kanina. Tsaka isunod ang mga orasyong gagamitin na nakalagay sa ibang aklat. So, ibig sabihin, yung ibang mga aklat na orasyon ninyo na ipinagkaloob ko sa inyo, kagaya ng halimbawa, panggamot para sa anumang uri ng sakit na material, Deum Aspersum Domini. So, yung Deum Aspersum Domini sa material yan, binubuga dito, kaya sa inumin. So, yun yung gagamitin ninyo, then, kailangan pangunahan nyo muna nito. So, yun, natin ha, kopyahin ninyo. O screenshot nyo. Paraan ng paggamit ng poder na ito, ang mga G, panggagamot, galgap, nanigal, paghihimala,
ganlap nanigan, pagkalalaki, galpa, ganigan, tigal po, gan panaligan. Mamili sa isa sa mga G ayon sa kanilang. Halimbawa ay manggagamot ka, piliin ang galgap na nigal, isunod ang ayudame. So 3 times to, galgap na nanigal, yung ayudame isa lang. Isunod ang pagtawag, sa espiritu. Behehipma, bene creator, spiritus, mentes, torum, beceti, empli, soperni, graci, kito, so Q kito, K ang ginamit ko, kito, creasti, factory, ki, deseris, paraklitus, altri, oni, domon, dei. Sa kasunod daw yung orasyon. So screenshot. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yun. Okay mga lods, nangangawit na ako. So, kung gusto nyo ma-screenshot ng maayos yan, sa YouTube, walang mga comment dun. Walang mga comment. So, pag nandito ako sa loob ng bahay, hindi mo ako matatawagan, tumbira ako. Kapag ka nasa labas ako, sa bakuran, matatawagan mo ako. Kasi dito, mahina ang signal. Okay. Ibigay ko pa ba ditong sa distance ceiling? Huwag na mga lods para dito na tayo. Tindi oh. Pamatay ng medalyang buhay o malambot, pumuputol ng asero. Kahit asero, kayang putulin ito. Kaya yung mga may kabal-kabal, sapol dito pagka ito yung pinampira. So, matindi tong Cray Ellison, sa totoo lang. Sa ahas, iihit, mamamatay yung ahas. Para hindi makaalis sa pagkakaupo ang tao. So, ito yung sinasabi natin pamakuan. Kapag ka nanggagamot kami, lihis mata, susubasob ang taong tumatakbo pag isinigaw. Grabe, ang tindi na ito. May tagabulag, pero hindi yun yung mga bibigay ko sa inyo, yung mga panggamutan lang. Sa sitahan, paliwas sa isip at mata. Sa sitahan, paliwas sa isip at mata. So, ang dami, dalawa. Taguliwas, kabal, isulat sa papel, ng sigarilyo at isubo. So, matindi talaga tong Cray Ellison. Tigal po upang hindi magalaw ang armas, yung mga na tututok. Tigal po sa matigas magsalita. Kita nyo yung mga masasama lang tinitigal po niya. Oh. Kung may mag-iisip ng masama sa iyo ay dasalin ito bago manaog ng bahay patungkol sa kanila. Ito, bigay ko sa inyo. Tatakpan ko yung iba kasi hindi angkop na gamitin ninyo. Wala akong pantakip. So, sabi dito, kung may tiga na ako matalisod. Kung may mag-iisip ng masama sa iyo, ay dasalin ito bago manaog ng bahay, patungkol sa kanila. Halimbawa, yung patungkol. Ano ba ibig sabihin ng patungkol? Halimbawa, o amang banal sa kitastasan, ako po ay inyong ingatan, na hindi po ako magalaw ng mga tao na nag-iisip ng masama sa akin. Diba? Boyets Pariskal. Commander, ano po yan? Aklat ng Cray Ellison. Yes po, Cray Ellison. Kung may nag-iisip ng masama sa iyo, ay dasalin ito bago manaog ng bahay, patungkol sa kanila. So, ibig sabihin, magpatungkol kayo. Amang banal sa kitastasan, ilayo mo po ako sa mga taong gagawa ng masama sa akin. Then, isunod po ninyo yung orasyon. Nakor, sanitatak, isarak, ismarak, istatak, aruam. Jesus, hominum salvator, akdudum.
So, yung Jesus Huminom Salvador, Salvator, Jesus Huminom Salvator, ang ibig sabihin nito, JHS. Nakikita nyo po yung mga kwintas na may JHS. Ito po yung meaning ng JHS. Sabi dito ay Jesus Huminom Salvator. Yun po yung susi o basag ng JHS. No? Okay. Tapos yung pinakasusi niya ay Akdudum. Okay, pwede nyo nang kopyahin mga lods. I-ano nyo na lang. Yan. Kung may mag-isip ng masama sa iyo, ay dasalin ito bago manawag ng bahay patungkol sa kanila. Nakor, sanitatak, isarak, ismarak, astatak, aum, aruam, Jesus Huminom Salvator, Akdudum. So, ganun lang po kasimple, mga lods. Ito, 3 times to. 3 times. Yung Akdudum, susi yan. Ito, kasama sa susi. Jesus Huminom Salvator, Akdudum. Ito, 3 beses. Nator, sanitatak, isarak, ismarak, istatak, aum, aruam. Tas ulitin nyo, nakor, sanitatak, isarak, ismarak, istatak, aum, aruam. Isa pa ulit, nakor. Ano to? Sanitatak, isarak, ismarak, istatak, aum, aruam. Then, susi, Jesus Huminom Salvator, Akdudum. So, ganun kabilis, mga lods. Tas ibugan nyo sa dibdib nyo. Okay? Kopya na. Dito na tayo. Sa mga mahihina, sa mga may binubuhat. Commander, paano po tamang bigkas sa co-ed sekut? Kulang pa nga yan eh. May DEUS pa yan. Co-ed sekut Deus. Diba? Tama po ba? Co-ed sekut Deus. So, co-ed, tamang basa dyan. Co-ed, hindi pwedeng quid. Parang ginawa niyong Q. So, sabi ni J.N. Ralon sa Patawig, Commander, paano po tamang pagbigkas sa co-ed sekut? Opo, sabi niya. So, yun po yung co-ed sekut Deus. Yung DEUS. Wag mong gawin co-ed sekut Debs. Baka palitan mo ng victory yung U. So, ang basa dyan ay co-ed sekut Deus. No, okay na po ba? Dito na tayo sa lakas. Jesus, San Cristobal, Gadkan, Sosaretes, Sabea, Nadap, Eris, Salostres, Bognus, Christianorum, Susi, Bognot, Ehesis. Hala, may tumawag na. Okay mga lods, kopyahin nyo to. Tignan nyo, may nakalagay dito, tigal po upang hindi pumutok ang baril. Sino yan? Takbo ka ng takbo, buntis ka pa naman. Ito mga lods, sa lakas. Ito sa baba, tigal po upang huwag pumutok ang baril. Hindi ko ibibigay mo sa inyo yung mga ganito katataas. Sa lakas. Ito, ipapakita ko na pala. Ano daw? Commander, ang lahat hoba ng susi ay isang beses lang o salin, salamat to. Opo, isa lang. Naririnig ka rito. Layo kang konti. Sa lakas. Jesus, San Cristobal, Gadkan, Sosaretes, Sabea, Nadap, Eris, Salostres, Bugnos, Christianorum. 3 times yan. Yung susi, isa lang. Bugnot, Ehesis. Tandaan po natin, J yan ha. Hindi gumagamit ang Hebreo ng J, kaya gagawin yung H. Ehesis. Bugnot, Ehesis. Hindi po pwedeng ehekis. Mali po yun. Okay? Na-screenshot na. Punta tayo sa ika-4 na orasyon. Ika-4 na to kasi naka-2 orasyon na tayo at isang poder. So, dito na tayo sa ika-4. Hanap tayo. Uy, ito pa, matindi oh. Lakas ng pagbuhat sa mga nagbubuhat dyan. Sa mga nagbubuhat, pwede nyo gamitin tong dalawa ng lakas ng pagbuhat na to. Yung sa lakas, yung kanina. Antindi. Grabe.
O, bigay ko na sa inyo tong dalawa. Kung dala-dala na ang binubuhat, ay ito ang iyong sasabihin. So ito, sa lakas ng pagbuhat, halimbawa may bubuhatin ka, hindi mo pa buhat-buhat ha. Ito yung technique. Hindi mo pa binubuhat yung isang bagay na mabigat. Bago mo buhatin, ito yung iyong dadasalin. 3 times. 3 times ha. Lakas ng pagbuhat. Sikulum, lakbe, sinakom, dokmo. O mahal na Abdullah at dakilang langit. Boltum, Sacrum, Librasum, Soltum, Delos, Herejes, Saretala, Omelatum, Octam, Crucis, Natus. 3 times po ninyong babanggitin yan. Then after nyo banggitin to 3 times, isusunod ninyo pagka binubuhat nyo na. Pag binubuhat nyo na yung mabigat na bagay, kung dala-dala na ang binubuhat, ay ito ang iyong sasabihin. Erapreme Domini ab onya malo akrus akhanatus. So ito, kopyahin nyo na. Last na to mga lods kasi nagugutom na ako. Baka kayo kainin ko, gawin ko kayong fried chicken. Oh, lakas ng pagbuhat, sikulum, lakbe, sinakum, dokmo, o mahal na Abdullah at dakilang langit, boltum, sakrum, Lebrasum, Soltum, Delos Herejes, Saretala, Omelatum, Octam, Crucis, Natus. Kung dala-dala na ang binubuhat, ito ang inyong sasabihin, 3 ulit. Erapreme Domini ab omnia malo acrus akhanatus. Okay, nakopya na. Screenshot na ba? Permin Mata, hello Dol, watching from Glan sa Sarangani Province, Mindanao. Okay, shoutout kay Permin Mata. Permin Mata. Okay mga lods, yan po yung ating orasyon na pinamahagi o pinagkalob sa inyo ngayong gabi. 3 ulit yan, baba saka sa taas. Abaw, nanonood ka po ba o hindi? Sinabi ko na nga 3. Pakinggan nyo yung sinasabi ko kasi bawal magkamali dyan. Kung nagkamali dyan, wala sa akin ang balik niya, nasa inyo. Kung hindi man bumalik, pag nagkamali kayo, hindi gagana. Sinabi ko na nga kanina, di ba? 3. Ano kaya itsura na ito? Ganda. Lalagay ko sa bao eh. Gagawa ko ng bao. Nag-order ako kay Lazada. So kasi nagustuhan ko yung Hebreo na nakasulat to. Diba? Ang ganda mga lods. So ilalagay ko yan sa bao. Hebreo words kasi yung nakalagay dito. Nag-order din ako kay Lazada pero yung mga ganyan-ganyan. Mga kumbaga kapakinabangan, hindi yung kung ano-ano. So maraming salamat po kapatid. Sabi ni Cliff Dandoy. JN Ralon sa Patawig. Commander, last na po. Tamang pagbigkas sa Meletetiyai. Meletetiyai Kaelestis. Astentis. So, yun na nga po. Yung pagbigkas dyan. Meletitiyai. Hindi pwedeng meletiti. Ai. Hindi pwedeng ganon. Meletitiyai. Kasi magkasama po yung TIA dyan. Yung ilang na nakahiwalay. Yan na, binasa ko na sa'yo. Meletitiyai, Kaelestis, Astentis. Yan po, parang namamali po kasi ako. Pwede ka ba tawagan sa Messenger Commander? Pwede po, mamaya habang kumakain ako. So yan sa mga mag-order. Mamaya pagkatapos ng live natin habang kumakain ako. Commander, delay po kayo, Commander, sa PLDT yan, delay sa pagsasalita nyo. Opo, sa PLDT nga. Pero wala naman problema doon kung naka-record naman. So, ayun. Good evening kay Hector Deloro. So, yan po yung ating magaling na mekaniko. Mula po nung hinawakan yung sasakyan ko niyan, hindi na nagloko. Promise, ang lakas ng sasakyan ko ngayon. So, hanapin nyo lang po yung Hector
Delorio. Diyan po yan sa may bandang Anonas. Pagpapunta kayo ng Cubao, nasa kanan po yung shop niyan. Sa mga may mga sasakyan, gusto nyo tuminuin sa sasakyan nyo, ang galing po ng mekaniko niyan. Siya po mismo yung gumagawa kasama ng kanyang mekaniko. Kung may mga sakit yung mga sasakyan niyo, lalo na po sa akin, limited edition ang Grand Vitara, vintage po. No, kaya napakahirap ng pyesa, napakahirap ng ano, pero mula po nung hinawakan niya, hindi na tinoyo. Parang mana sa akin yung sasakyan ko, minsan may topak. Ayun. Kung magpapagawa po kayo, dyan po kayo magpagawa. Ako na po nagsasabi sa inyo, hindi ko sisirain yung pangalan ko para itaya ko sa pangalan ng iba. No? Totoo po yan sinasabi ko sa inyo, Hector Delorio, yung pangalan po ng kanyang shop. So punta kayo dyan, pagawa po ninyo yung gusto nyong ipagawa. At mura po yan maningil. Minsan, para, sa akin minsan parang ayaw ako magpagawa dyan, hindi ako sinisingil eh. Kulit dyan si kuya eh. Yung sa lakas po na binigay nyo, best tandem yon sa Kidlat or Omo, Commander. Thanks, may Omo ako. Siguro po, pwede yon. So, ayun mga lods, dahil hindi pa po kami kumakain, kanina pa ako ngal-ngal dito. Nagugutom na ako, nagwawala na si Godzilla sa loob ng tiyan ko. Tsaka si Mrs. parang hindi pwedeng pagutuman dahil test boon. So, ayun, babay-babay na. Paalam na muna saglit sa inyo at aralin ninyo yung ipinagkalob ko na orasyon sa inyo. Walang mangyayaring masama sa inyo. Wala ring problema kung susubukan ninyo. Try nyo lang sa mga bagong nag-aano ng orasyon. Pag may masamang nangyari sa inyo, ako sisihin ninyo. Pero 100% na sinasabi ko sa inyo, ang Cree Eleson ay napakabuting dasal niyan na ipinagkaloob sa mga tao. Tandaan po natin. No? Sa mga gustong magkaroon ng libro naman ito, ng Cree Eleson, mag-PM na lang po kayo para malaman din po ninyo yung price kung magkano. Tsaka yun dun po sa bagong gawa natin, ito. Tayo lang po ang may Aromaea, may 7 Arkangeles, 3 piko ng Aromaea. Hindi po 3 piko ng Roma yan. Kasama yung 7 anghel, kasama yung kanilang selyo, poder, susi at bakod. So, nandyan na po lahat. So, yan ay may pampaswerte at depensa rin. Sa gustong magtaglay nito, ang bigayan namin yan ay 2.5 at iyan ay may libreng 5 bato omo at 10 elements. So, PM lang kayo mga lods. Ingat-ingat kayo dyan sa inyong kinaroroonan. At yung sinasabi ko sa inyo ng mga orasyon na binigay ko sa inyo, try nyo lang, walang masama. Kasi hindi naman tayo magbibigay ng orasyon kung sa masama yan ay kayo papahamak ng tao. Walang mawawala sa atin kung susubukan natin. Kasi dapat naman talaga alam ng lahat ng tao ang orasyon eh. Kaya lang dahil inihiwalay yan, ginawang lihim na karunungan, kaya hindi nyo na nalaman. So, dahil nga kami na nakakaintindi at nakakalam yan, so yung mga bagay na itinago sa inyo, ibinabalik lang namin na malaman din ninyo. No? Kasalanan yan ng reliyon kung bakit yan tinanggal. Ang tinira nila sa Biblia, yung mga pabor lang sa kanilang aral upang sila lang ang paniwalaan ng tao. So, yun po yung mga kadahilanan. At hindi po yun saga ng akin lamang na sinasabi ko. Kaya yan tinanggal dahil pabor lang sa kanilang gusto nilang maiwan. So, yun, magandang gabi sa lahat. Kay Denden, kay Boyets, Pariskal. So, kung hindi man kayo nakaabot po sa pagtuturo o pag-share ko ng mga orasyon, mga poder, at gusto nyong panoorin yung video, pwede nyong panoorin sa YouTube to. Bukas i-upload ko o mamaya i-download ko sa YouTube. So, doon nyo to is i-screenshot. Liklay mo, alaga ko pa din, Commander, tsaka Sanbi ito. Okay po, dapat mo talagang alagaan yan, yung mga kinuha nyo sa akin. Kasi una-una, hindi ko na maaalagaan yan. Pag nasa inyo, kayo talaga mag-aalaga yan upang manatili dyan yung lakas at bisa nung gamit. Lalo na yung gabay. Kasi kayo ang nagpapakain niyan, kayo na ang nagmamayari niyan. Ibig sabihin, kayo na ang bagong master niyan. So, kayo ang dapat mag-alaga niyan, hindi po ako. At huwag ninyong ilalaglag sa lupa, huwag niyong dadalhin sa sementeryo, huwag niyong dadalhin sa lamay o sa patay. Pero kung liklay, okay lang. Pero yung mga medalyon at mga mutya, hindi po pwede yan. Mawawala ng bisa yan.
So yun, ingat-ingat kayo palagi mga idol. Nawa ay marami na naman akong kaalaman na naibahagi sa inyo at marami kayong natutunan sa sikreto ng pag-i-spiritual. Nawa ay nagabayan ko kayo ng tama. No? Doon lang po tayo lagi sa totoo, doon tayo lagi sa tama para hindi po tayo tinatamaan ng negatibo o napaparusahan ng ating amang kay taas-taasan. Kasi ayaw na ayaw niya sa pagkakamali at doon sa mga bagay na may gawa ng kasamaan. Kung kayo mag-aaral sa spiritual, mas lalago kayo at mas titindi yung kakayahan ninyo kapag ka lagi kayong gumagawa ng mabuti. Kapag gumagawa kayo ng masama, humihina yan. No? So, yun, paalam na muna saglit. Ingat kayo palagi. At salamat po sa lahat ng nagsesend po sa atin ng star, sa mga nagpapailaw, kay Boyet, Pariskal. So, kung ngayon lang po kayo mga nanood, balikan nyo po yung ating live o manood kayo sa YouTube para po mas maintindihan ninyo at mas matutunan ninyo yung tamang pagbigkas, tamang pagbaybay at tamang paggamit ng mga orasyon na aking pinagkaloob upang maging gabay at makatulong sa inyong araw-araw na pamumuhay. So, yun, mapagpalang gabi sa inyo. Ingat kayo palagi. God bless you.